kilala naman kita, ano. Pero I'd like to hear, ano ba yung naging initial reaction mo when you saw this video, yung pagbibiro nitong isang kandidato sa pagkakongresista sa Pasig? Nagalit. Nagalit ako. Kasi ano dalawa lang ibig sabihin nun Wala siyang respeto sa mga botante. Wala siyang respeto doon sa posisyon, no? Na tinatakbuhan niya. Bakit sa tingin mo, yung binanggit ko kanina, 2025 na, suriin nga natin. Bakit may mga ganitong kampanya pa rin? And sa pag-aaral niyo ba dyan sa political science, how widespread yung ganitong approach when it comes to campaigning? Actually, ano yan, no? Talamak yan at alam mo, ang isang pwedeng kadahilanan nito, impact pa rin ito nung nakaraang administrasyon kung saan parang nagiging normal, no? Sa mga opisyal ng gobyerno na magbitaw ng mga katagang tinatawag na sexist, homophobic at saka misogynist, pambabastos ika nga, ano? At nagiging normal at sasabihin joke, no? At itong ginawa ni Ginoong Sia sa kampanya ay isang halimbawa na ang feeling niya siguro okay lang, cool, tatanggapin ng mga botante. Ngunit alam mo, Christian, ang tagal na ipinaglaban ng kababaihan ang karapatang bumoto, no? 1937 lang, wala pang 100 taon na bumoboto ang mga Pilipino, no? Mga Pilipinong kababaihan. Nakipagbaka, nakipagbalitaktakan. Talagang matindi yung laban. Kaya hindi dapat sinasayang yon ng isang katulad ni Ginoong Sia. No? Kung ako nga sa kanya, magre-resign, mag-aano ako hindi na ako kakandidato magwi-withdraw ako o kaya tingin ko dapat i-suspend siya ng COMELEC. Mukhang may gagawin naman yata action yung COMELEC dito, pero antabayanan natin dahil mukhang clearly may violation, no? Especially doon sa kanilang patakaran sa pambabastos, di ba? Kahanga-hanga nga yung COMELEC, no? Kasi ang bilis, no? Ang bilis ng action nila, tapos yung guidelines nila talagang sa mga ganitong sexist slurs malinaw at maganda na meron siyang pinapatungkulan na mga batas na meron na tayo, yung Magna Carta of Women, yung Safe Spaces Act, no? So sana may mangyari nga dito. Sige. Hindi naman sa gusto natin i-amplify itong joke na ito, no? Actually, ang description ko dito hindi lang tasteless sickening. Exactly. Diba? Exactly. Sickening yung joke na ito pero himayin natin, no? Why is it so revolting yung ganun joke? Yung binasa ko naman kanina, 'di ba? Yung joke na yun Oo. Yung 'di ba? Oo. Himayin natin. And why do you think a candidate like that would think of a joke this revolting to use on the campaign stage? Oo. Pinapatunay lang noon na maliit ang tingin niya sa mga botante. No? Hindi sila importante. Ang mahalaga, manalo lang ako. Yun yung yun yung subtext ng ginagawa niya. Otherwise, 'di ba, ang gusto niya daw magbigay ng atensyon kasi baka daw inaantok na o natutulog na. Pero i-fascinate mo sila, i-excite mo sila doon sa mga panukala mo para sa mga solo parents, di ba? Hindi kailangang magpatawa ng ganito, no? At hindi katawa-tawa 'yon, no? Naisip ko nga rin, Prof, yung kung alam lang ng mga kababayan natin kung gaano kahirap yung pagiging solo parent. More so kung ikaw yung babae, no? Ikaw pa yung nagluwal doon sa mga anak mo. Tapos mag-isa kang sumusuporta. Tapos pagkakatuan ka ng ganito, talagang napaka-tasteless yung once a year, no? Pwede makisiping sa kanya. Grabe nga 15 million ang solo parents sa Pilipinas, sabi ng World Bank. At 95% doon ay mga kababaihan. Talagang grabe yung pagyurak niya, no? Doon sa kanilang personhood. At ginawa pa sa kampanya, no? Kailangan kasi ang mga kandidato, hindi naman tayo humihingi ng mga kandidatong santo o santa, no? Ngunit may respeto sa posisyon, may respeto sa mga botante. Yun nga, minsan naisip ko, Prof, kung nagagawa niya ito sa kampanya, paano pag napunta sa posisyon yung ganyan? Actually, I don't know this guy, no? I don't know him from Adam. Nakita ko lang yung pangalan niya dito sa controversy Ay, hindi mo na siya kilala.
Hindi ko siya kilala at saka ang abogado pa siya, no? Mm. So I yun don't know yung kung nag-a-apply sa kanya, what do you think, Prof, yung ano tawag dito, bad publicity is still good publicity? kung ako mga botante sa Pasig kung meron naman akong iba pang pagpipilian hindi na ako doon. I mean, hindi ako Pasigueño pero red flag 'yan. Matinding red flag 'yan para sa mga kandidato. Anong tingin mo rin sa ano niya, Prof, yung apology? Kasi nag-press con pa siya more recently. Pero una nagpaliwanag siya sa isang gathering din. At ang una niyang sinisi ay yung nag-upload ng video sa Facebook. At sabi kong napanood daw talaga yung mas malawak na video, nagtawanan yung mga tao. Is that enough justification kung tumawa naman sa joke? Kumbaga na-amuse daw. Hindi, alam mo, yun yung mahirap sa mga ganyang klaseng joke. No? Pag sasabihin nila joke, lalong nagiging normal. Kasi parang gina-justify nila na katawa-tawa. No? Katawa-tawa. So dapat wala lang yun. Ang nangyayari, lalo nilang tinutulungan na maging normal, no? Yung ganito, gawing joke, yung mga single or solo parents, no, sa sa Pilipinas na nakakalungkot, nakakagalit. Yung ganyan, sabi mo, Prof, widespread yung, siguro in varying degrees, no? Yung ganyang joke na napaka-sexist. Bakit ganun? Why do you think napaka-widespread niya in this day and age sa Pilipinas? Kasi kaya siya widespread dahil kaya nila. Alam nilang may mga tatawa pa din. Alam nilang maaaring sabihin na, oy, ano ka, yung iba siguro sasabihin, cool ka, palabiro ka. Hanggat babae at lalaki sa ating bansa ay tatawa sa mga ganung joke, no? Hindi nila titingnan 'yon bilang seryosong pag-undermine, no, sa mga babae, no, at sa personhood ng kahit sino mang tao talagang may bibili. May gagawa ng ganung joke, no. And may mga nagpo-point out dito ng mga viewers natin, no? Hindi to isolated case, no? Meron ding viral video, although hindi naging ganun katinding public outrage kumpara dito sa ginawa ni Attorney Sia. 'Di ba si El Rey Villafuerte? Meron din siyang ganyang sangkatutak na pagkabastos-bastos na mga joke sa campaign stage, no? And that was not the first time that, of course, voters heard of yung ganung klaseng approach sa pangangampanya. At ang nangyayari pa dito, ginagawa mong dapat seryoso Nagpipresenta ka ng hinaharap mo ang sarili mo sa mga tao, no? Pero ang ginagawa mo, hindi seryoso yung ganung pagkakataon, no? Dapat nga, mo yun punong-puno ka ng pagpapakumbaba dahil gusto mong i-honor yung chance na makapagsalita at makapaglatag ka ng panukala mo, no? Kung ikaw ay mahalal. Pero instead, ginagawa mong circus, no? So hindi nakakadagdag, no, sa pag-advance ng ating demokrasya at sa voter education.